Ngayong Drug Abuse Prevention and Control Week, muling pinapaalala ng Barkada Kontra Bisyo ang kahalagahan ng pagiging ligtas, responsable at maalam na kabataan. Sa panahon ngayon, maraming hamon at tukso ang kinaharap natin. Kaya mahalaga na alam natin kung paano iiwasan ang bisyo at paano maging positibong impluwensya sa ating barkada at komunidad. Upang mas lalo nating maintindihan ang mga hakbang at gabay para sa kabataang nais mamuhay ng tama at malaya sa droga, tayo ay nakipanayam sa Philippine National Police. Good morning po. Ako po si Police Captain Virgilio Pagaduan Jr. Ako po ang Chief ng Community Affairs and Development Section ng Maykabayan City Police Station. Yung mga kabataan natin ngayon, unang-una may tinatawag tayo kasing gateway drugs. Ito yung mga, dito na kasi nag-uumpisa sa mga bisyonato, yung mga ating kabataan tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, hanggang sa umaantong na dahil sa mga bisyong ito, natututo na rin silang gumamit ng illegal na droga. So, ang pinaka prone sila dyan ay ang illegal na droga. Unang-una, gusto ko munang ipaalam sa ating mga kabataan na meron tayong batas na kapag ikaw ay nasa 15 years old and 1 day and above at meron kang discernment at ikaw ay lumabag sa batas, pwede ka nang huliin o arestuhin. Ngayon, sa mga bisyo tulad ng illegal na droga, may nagpapataw na batas dito, yung RA 9165 o yung ating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, na kung saan usually ang lagi namang nahuhuli natin ay ang kapag ikaw ay nagtulak, Section 5, violation of Section 5 of RA 9165. Then kapag ikaw ay in possession ng anumang klase ng illegal na droga, marijuana, shabu, or any kind, ay maaari kang mapatawan ng Section 11. At kung ikaw ay gagamit, ay Section 15. So, lagi natin tatandaan na sa tatlong yon, pagtutulak, possession, at paggamit, so, pwede tayong maparusahan. Ngayon, sa alak at sigarilyo, meron din naman tayong mga national ordinance and provincial, city ordinance na nagpapataw rin ng kaparusahan dyan. Tulad ng yung paninigarilyo. So, bawal tayong manigarilyo sa mga public areas at pag-inom. Okay? So, usually, dapat ay meron doon tayo sa designated area lang na kung saan pwedeng manigarilyo at pwedeng uminom ng alak. Unang-una dito, operations. So, nagkakandak tayo ng mga anti-illegal drug operations, continuous yan. So, kasabay nun, kaming mga nasa Police Community Affairs Section, so, nagkakandak kami ng mga lectures. Ito yung way namin para ma-prevent natin, yung mabigyan natin ng knowledge yung ating mga kabataan o kung sino man yung mga participants namin, tulad ng mga anti-illegal drug lectures na ginagawa natin, yung mga peace and order lectures. So, doon, binibigyan natin ng knowledge yung ating mga kabataan hinggil sa maaaring kahinatnan ng mga taong na nalilink o gumagamit o nagtutulak ng illegal na droga at kung paano ito nag-uumpisa, kung paano naapektuhan ang pamumuhay, yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Kasi para sa amin, mas effective kaysa manghuli kami ng isa, dalawa, samantalang kung mas marami kaming nalelekturan o nabibigyan ng impormasyon, halimbawa, mga estudyante, 50 ang estudyante, at least kahit paano sa 50 ang estudyante na yon at nabigyan natin ng knowledge, diba? Kahit paano, nasa-save natin yung kinabukasan ng ating mga estudyante. Kasi unang-una, meron kaming mga nahuhuli din na mga kabataan na ginagamit ng mga magulang na magtulak ng illegal na droga kasi ang akala nila ay hindi alam naman natin na kapag bata hindi maaaring huliin. Kaya lang may pananagutan ng magulang. Yun ang hindi nila naisip. Kaya pag nagle-lecture kami, hindi porke bata yan at inutusan nyo, hindi pwedeng huliin.
kayo ang mananagot. Yun. Sa ating mga estudyante, sa mga lahat ng ating mga kabataan, sabi nga natin, ang ating mga kabataan, ang ating pag-asa ng bayan. So habang nag-aaral tayo, siyempre piliin natin yung mga alam natin na mga barkada natin, mga kaibigan, na hindi tayo ilalaglag o hilain pababa. Pag nakikita natin yung makikita naman natin yan sa ating mga kamag-aral, kung sino yung ganito, dati masipag pumasok, tapos ng mga sumunod na mga araw, ng mga linggo, bibihira ng pumasok, nakikita natin sa labas, naninigarilyo. So, anong gagawin natin? Makikipagbarkada pa ba tayo sa kanya? So, ang gawin natin, advisean natin, pag may nakikita tayo o monitor tayo sa ating mga classmate na sabi nga natin, yung gateway drugs, painom-inom, paninigarilyo, sa kabataan talaga, prone kayo dyan. Prone na prone talaga kayo dyan. Okay? Dapat sa ating mga estudyante, sa mga kabataan, pilitin natin makapagtapos ng pag-aaral. Sabi nga, toga, hindi droga. Ngayong Drug Abuse Prevention and Control Week, muling pinapaalala ng Barkada Kontra Bisyo na ang laban kontra droga ay laban nating lahat. Kabataan, paaralan, pamilya at pamahalaan. Sa bawat tamang direksyon, sa bawat positibong hakbang, pinapakita natin na kaya nating mamuhay ng ligtas at may direksyon. Kaya sa ating barkada at sa bawat kabataan, ating tandaan, toga, hindi droga. Sama-sama tayong bumuo ng mas ligtas at mas maayos na kinabukasan.